Ipakilala ko si Alan Minted, Brigade Commander ng MNLF. Taga dito siya sa UP, sa Nuro UP. And very special yung kwento niya. Very, very special dahil historic battle ito na nangyari noong 1974. So, ikukwento niya paano nangyari ito. Ito ang The Great Battle of Nuro UP. Magandang hapon po, sir. Unang-una po yung kwento po, yung naging barikabitan ng tatay ko, si Blaminted at that time. So ilang beses nagkaroon ng negosasyon sa barangay na parang yung mga tao ni tatay na magsama magpasok sa Nuro. Magsama magpasok dito. Sabi ng tatay ko, hindi ako magpadala ng tao ko. Pero pwede kaming mag-assist kung sakaling may mga matamaan sa inyo o mag-withdraw dito sa barangay namin, pwede kami mag-assist. So, walang ni isa man na nagsama doon sa tatay ko na yung tao niya. So, yun nga, nung nakatapos ng meeting, ng 5 beses nag-meeting sa barangay namin, yun nga, pinasok na ang Nuro. So, nung pinasok ang Nuro, doon din sila nag-withdraw sa amin, sa lugar namin. So, nung nag-withdraw sila doon, so, normally nagtulong yung father ko, kasi may mga wounded sila, tapos maraming mga dala, yung mga na kulimbat nila na mga properties dito sa Nuro. Iniwanan pa ng tatay ko ng yung tinatawag ng Radio Puno, yung Osaka Japan ang pangalan. Ang nakalagay doon si Oson, ang nakalagay doon sa Radio Puno. 50 yung plaka niya, then yung low plane niya, 20. So nung sabi ni tatay, hindi natin pwede itago kasi baka makita ng sundalo na ma-involve tayo na kasama tayo magpasok sa Nuro. Yung uncle ko isa dito, wounded pa siya kasi pinabaro ng mga black shirt yung uncle ko, si Masari Campo, kala ng mga sundalo, yung may reinforcement na kala nila black shirt din. So tinamaan yung uncle ko sa likod. So automatically sakay sa helicopter punta ng Awang, gigamutan doon. So nung nagkaroon na ng pagpasok ng rebelde, itong black shirt ng Nuro, nagkaroon naman ng negosasyon si Datubla at saka ang tatay ko. So ang nag-facilitate si Vice Mayor Pelayo Platon, ang nag-facilitate. Na sabi ni Datubla, ipaakyat niya yung mga black shirt, ipaambus doon kay tatay. Kasi na-custody na si Datuputi sa Camp Crami, si PCINP chief nun si Ramos. So August 24, 1974, so ang sabi ng tatay ko, wala kaming baril. So sabi ni Datubla, mag-issue ako ng baril sa inyo. Pati si Vice Mayor Platon. So, bali, 3 sila ng composite, sir. Yung Ilaga, yung kay Pelayo Platon, then yung PC. Yung nag-lead sa ambush, yung uncle ko, si Marcelo Masalicampo. Yung siyang nag-lead doon sa ambush. Kasi siyempre siya nakapag-aral ng paano mag-conduct ng ambush. So yun nga, nagkaroon na ng ambush. So nag-start sila nagbakbakan 5:10 ng madaling araw. So natapos sila ng 6:05 ng hapon. Almost one day yung gun running battle. So yun nga, walang ito ang putok. Yung naghinto lang yung mga 1 o'clock na parang paisa-isa na lang kasi naghabol na sila. So 18 yung bangkay na naiwan doon sa ambush site. 18. Yung nurse nila natamaan din pero hindi namatay diyan, doon namatay sa coastal area. So nagka-recover na sila ng isang paljet, isang bar, isang Thompson, isang carbine. So sabi ni yung uncle namin na PC, sabi niya, Kuya, Manong, huwag nating i-turn over ang PAL. Tapos sabi ni tatay, hindi tayo pwede dyan kasi baka makita ng sundalo sa atin yan. Maano pa tayo ng rebelde. So mas mabuti surrender natin. Saka walang bala. Huli na nakita yung bala na 800 rounds, 2 backstreet siya, tinapon doon sa tubig. Yung carbine na nahuli nila, ang nakahuli yung barangay chairman ng barangay Baybas. Pero pantil yan noon, hindi pa Baybas. So giturn over sa second IV, under kay Colonel Nabua. So giturn over nila tayo yung PAL, giturn over niya. So
ang naiwan, yung bar, at isang Thompson, isang Browning. Nandiyan pa rin sa akin, sir, yung ano ito, Thompson. So, dahil nga doon sa panawagan ng gobyerno na yung magpalabas ng mga baril, saka iniisip din namin na peaceful na rin, kasi nagkaroon lang kami ng ganyang mga baril sa dahil nga mismo din yung mga sundalo nang sabi na magbili kayo ng baril kasi noon wala mang kalsada papunta dyan sa amin, sir. Kung pasukin kayo ng mga ng mga rebelde, paano namin kayo matulungan? Pero yung una, sir, actually, ang tatay ko, chairman committee doon sa Black Shirt. Nagabigay kami yan buwan-buwan. May black. Committee kami, nagabigay kami kasi para matahimik lang kami. Nagabigay yung tatay ko ng committee. Siya yung chairman sa barangay. Pero nung nagkaroon na ng negotiation, sabi ng mga commander, yun nga, pasukin natin ang Nuro kay hindi man sundalo yung target nila, yung mga Christian man. Kasi maubos daw ang lupain ng mga katutubo sa UPI kung hindi man neutralize yung pagpasok ng mga Christian. Kasi siyempre si Toothpick, nandyan mismo sa barangay namin, sir, na nagkampo, si Commander Toothpick. Sa Nuro OP. Sa Bantak po. Sa Bantak. Tapos yung asawa niya, Antico. Yung kapatid ni Toothpick, si Inting, dyan inilibing sa Bantak din. Kasi pinasok nila yung lagitan. So, doon siya natamaan. So, yun, namatay dyan sa amin. So, ang purpose ng mga Black Shirt, wala akong narinig doon na yung sundalo ang pasukin lang, kundi yung mga parang tuloy-tuloy na pagdagsa ng mga Kristiyano dito sa UPI. Yun ang narinig ko doon sa kasi minsan mag-Muslim, minsan mag-Tagalog sila. Kasi grade 1 ako at that time, sir, yung press ng ko. Nakita ko pa yung ulo na giputol kaya. Sabi ni Colonel Nabua, para patunayan na lubaban kayo doon sa mga rebelde, kailangan samahan ng ulo yung yung baril. So yun nga. Again. So kasi black shirt yung father mo black shirt or Hindi po siya black shirt pero nakasupport siya doon sa black shirt man o military. Parang nasa gitna siya. Sir, nasa gitna siya. Siyempre baryo kapitan siya. Baryo kapitan. So, yun nga, nung nagkaroon na ng encounter, naka-recover sila ng baril. So, yan ang isa na ganyan palabas namin, yung bar. Pero may naiwan pa doon na isang Thompson. Tapos yung, carbine at saka yung Browning. May naiwan pa doon 3. pwede mo bang ikwento yung mga panahon ng black shirt and then panahon ng Ilaga? Kasi bago kasi pumasok yung military dito sa UPI, dito sa Cotabato, dito sa area, ang unang naglalaban talaga dito black shirt versus Ilaga. Yes po. So pwede mo bang ikwento yung mga panahon na yan? Dumating si Toothpick, yung si Feliciano Luces sa may Wuhan, diyan ang nila, baga doon siya nagdak. So 1969, pumunta niya sa amin, nag-negotiate kay tatay na nagkaroon siya maggawa ng kampo sa Bantat. Diyan sa sitio Luluon. So sabi ng tatay, pwede kayo magpasok pero hindi ako pwede magpasama sa mga tao ko kasi mga sibilyan ng mga tao ko tsaka farmer sila. So yun nga, pumasok si Toothpick sa Bantak, nagawa ng kampo. So yun din ang niya, yung orientasyon niya sa mga tiduray dyan, na patay natin ang mga Muslim kay ginahingian kayo, ginaluko kayo. Yun ang parang orientasyon ni Toothpick. So yung ibang mga tiduray ng South UP kasi Empire UP man yan noon, wala pang South UP. Halos 1,000 ang tao niya, sir. Si Toothpick? Yes po, puros mga tiduray. Doon sa father mo, anong mga tao na nililid ni father mo? Puro Bamoro o may kasamang settler o may kasamang tiduray? Puros tiduray yung ginalid ng tatay po kasi giano din siya ni Dato Puti, ipasok yung BSDU tawag nila. BSDU pa noon. BSDU. Tapos yung mga armas nila, yung mga D12 ba? Yung mga armas nila. Tiduray ka? Yes po. So sige nga, puntahan ka na kasi ka-interview ko lang kay Mayor. So gusto kong malaman yung kultura ng tiduray, ano ba yung tiduray, kasi galing ako ng Hill 224 doon sa malapit sa Camp Omar. Puro tiduray yung mga kafgo doon. Yes po. Gusto kong malaman lang sana yung mundo ng tiduray, bakit kasi hiwalay, hindi man kayo settler, inyo nga Yes, lupa, kayo nga dito Opo. pero yet
noon kasi, pumapasok yung black shirt, Opo. pumapasok yung ilaga, naiipit kayo sa gitna. Yes po. Pwede bang ikwento mo lang yung ganong kahirap na sitwasyon ng Tiduray, no? Totally sir, yung noon sa kasi kung saan napapress din sa isip ko yun, parang hindi ko rin mabasa kasi yun nga, tulog ka dito, tulog doon. Parang ano ba, yung baboy damo na paikot-ikot ka lang. Pero ang nakaganda lang kasi noon sir, yung parang isa lang yung ingatan mo. Isa lang yung ingatan mo. So, yung nagkaroon na ng parang malapitan yung Barrio Kapitan pati doon sa mga black shirt, yung palaging kuwan sa amin sir, yung sa mga bata, kung maglaki kayo, gayahin din nyo kami para madepensa natin ang lugar natin. Kaya nga, sa tutulan sir, takot kami sa sundalo pag sundalo marinig namin. Pero kung sila, hindi kami matakot kay yung magdating sila dyan sa amin, bigyan kami ng mga candy kasi mga bata pa kami, grade na ko yun. Bigyan kami ng mga candy. Pero kung sundalo ang marinig namin, takot kami. Matakot kami, sundalo. So, nung nagkaroon na ng baga yung fight nung so, yun na, nakalabas na si Dato Puti kasi kinausap na ni Dato Black kasi speaker pro tempore siya at that time. Nasabi niyo si Dato Puti yung utak na pasukin ng Nuro. Na ngayon sabi niya, mga tao niya mismo, pinatay nila yung mga black shirt, inambus nila. Bakit niyo masabi na si Dato Puti ang nagpapasok sa Nuro? Mismo mga tao niya. Parang napasok yung mga leaders doon sa yung parang politika, sir. Pinag-away-away yung tao sa lugar. So, pinakyat naman yung mga kamag-anak namin, mga minted, pati D1, mula diyan sa amin. So, pag uwi nila, masakar naman din sila. Tapos, ang sabi lang, sundalo daw ang nakapatay doon. Pero, nung nalaman namin sa hulihan, hindi pala sundalo ang nakapatay doon. Kaya hindi man nila alam magpunta din sa mga gubat, kundi yung mga black shirt ang nakapatay. Pero, ang issue lang sa amin, mga sundalo ang nakapatay. So, siyempre, kuwan yung mga nagtatay namin. So, hanggang nung yung si Commander Tarok, kasi yun nga, matakot talaga yung tao sa sundalo, nagsama sila sa mga black shirt. So, nung nagkaroon na ng parang pag-aligro yung nagkakaroon na ng usapan ng yung lugar namin sa mga black shirt. I think 18 years anniversary ng MNLF yun, yung MNLF na siya. So nagkaroon na ng usapan na nagbigay yung tatay ko ng ng 15,000 para doon sa Tayaw. Na nag-usap sila doon na hanggang dito lang yung committee namin, hindi na kami pwede magbigay kasi maipit kami sa sundalo. Maipit na kami sa sundalo. So yun, nagbigay ang tatay ko ng 15,000 para doon sa committee. So simula doon, hindi na po naputol yung yung committee ng Bantak, Rinti, Ranao Pilayan, bali 4 na barangay sir, yung nagbibigay ng committee. Kada mag-harvest kami yan, maghatid yung sako. Pero nung nagkaroon ng yung nga, bakbakan, doon nahinto na. So hanggat siyempre, alam mo naman din sila na kung saan mag-retaliate talaga. So, nagsakripisyo yung pinsan ni tatay, si Commander Tarok, pumasok ng MNLF. So yun, nagkaroon na ng negotiation. Siyang sabi nila, Tiduray tsaka Muslim, mga nitibo dito sa Mindanao. So bakit tayo mag-away-away? So nagkaroon na ng So hanggat sa maganda rin kwan sa amin sir, pati kami din na din kami na nagpasok ng MNLF. So nung nagkaroon ng GRP MNLF negotiation, nag-start 1976, 1986. So 1990, lumabas kami. Bali 35 kami. 35 din na baril yung gilabas namin sa 6th Division. Under kay Major Binaflor ng MIC noon, yung 29 MIC. Kasi ginegotiate naman kami ni Master Sergeant Obsanga na maglabas na kasi peaceful na. So nung nakalabas ka na yung 1990, nag-aral ko balik sa ROTC, nag-advance ako, natapos ko dito sa UP, nagtiga ko ng MS-43 sa Davao, pumasa ako. So ang bakar ko nun si Major Sumagaysay ng Palar. So nakita naman ako ng yung si Master Sergeant Obsanga na hindi na ako pwede mag-training ng 45 days kaya magsama lang ako dun sa striker. Kasi 11 sila na candidate dun sa Indus Enlisted Personnel of the Year. So number 1 yung namin yung NCOIC namin. Pero kami talaga yung nag-support sa kanya kasi nagkaroon kami ng pagpasok doon sa isang area, naka-recover kami ng isang Armalite, dalawang garan sang carbine. So yun ang niya sa si Ramos pang presidente noon, nakatanggap siya ng malaking award. Kung sabi pa niya, yung sa iyo ko na daw amo sa plato kada ko ang medalya.
So yun nga, nung nagkaroon na ng pan dyan sa Bantex, yan ang dahilan na napalabas ko yung bar. Kasi sa tingin naman namin, pakiramdam naman namin, wala nang kung sa ano pa, parang wala nang gulo. Yun ang ano namin. O, peaceful na. Kasi siyempre, yung sa inyo po na mga military, yung nagkaroon siya ng parang madali ang tulong sa mga, halimbawa, kung ano man yung mga mangyari sa mga barangay. Hindi kasi tulad nun, sir, yung namatay na yung tao ko niyan, sarin magkaroon sila ng bakbakan kaya nagtali dyan sa kabila, 2 namatay. 1 week pa bago dumating ang sundalo sa amin, sir. Pero nabaho na kasi ayaw man nila ilibing. Mga pinsan ko 2. Si pinasok kami ng na yung si Commander Awal. Pero ang hirap pala palagi ng sitwasyon ng Tiduray na palaging kayo yung hindi nyo alam kung anong side kayo. Paano ba yun? Yes po, parang kami yung palaging collateral doon sa sa pangyayari. Magpasok ang sundalo, hinalang kami black shirt. Magdaan naman ng black shirt, hinalang kami na sundalo. Wala kami mapuntahan ba? Kaya sabi niyang tatay namin, maglaban na lang tayo. Pero sa tutusan, sa simula talaga, hindi kami nagkaroon ng labanan ng military. Hindi talaga. Pero yung sa kabila, kahit na nagpasok na ng black shirt yung pamangkin ng tatay ko, nagkaroon pa rin kami ng kasi yung parang, anong tawag yan, abuso o abusador, anong tawag yan? Oh. So parang nasa gitna kami ba, hindi namin alam pero sa kahulihan din sir na, siyempre, yun nga, magkaroon na ng negosasyon yung mga military puntang sa area, pinapaintindi kami. So kami naman din nakapag-aral, yung mga hindi nakapag-aral sa amin, parang i-re-eco namin sa kanila na maganda pala ang gobyerno. Maganda pala. Kasi ang nagkamali lang doon, yung parang hindi lang tama, yung paninira ba? Parang ganun lang. Nagkaroon ng panira sa part ng gobyerno. So, siyempre, kami na, hindi man kami makalabas sa maniwala na kami. Pero sa uli din, at least naintindihan namin na ganito pala. So, yung nga, para palagi kami na yung ginagawa lang na, yung politicize yung yung mga pangyayari. Ang hirap sa isang tribo. Buti nga ngayon, ang laki ng pagbabago na sa mundo nyo dahil hindi na ganun na palagi kayo naiipit dahil nga kahit pa paano may kapayapaan na talaga rin dito na Anong estado ngayon ng Tiduray dito sa UP sa ganyan na na ngayon kahit pa paano hindi na siya ganun kagulo? Totally sir, kung dyan sa area namin, totally ko na talaga yung sabi natin na peaceful na talaga. Kasi wala nang mga armado dyan galing sa coastal area na mag-akyat. Kasi nagkaroon kami parang yung boundary. Kung mag-akyat kayo dito sa amin, may mga boundary kami gilagay dyan na wag kayo magdala ng baril papasok sa area namin. Ganon din kami sa taas noon kung baba kami sa area ng mga lalo na kayo may M11 na, may MI11. So, hindi rin kami magdala ng namin. Yung mga armas namin. So, parang nagkaintindihan na ba? Pero kung gano'n na rin ang ginawa noon yung sa umpisa pa lang gano'n ang ginawa, wala siguro mga damages na mangyari. 13 budang namatay sa pamilya ko. Pero 13? 13. Ba't ganun kadami? Kasi massacre, sir. Massacre. Yun nga, gipakyat ng isang politiko din, galing sa pinakyat dito sa bundok. Kasi yun nga, yung parang exchange sawit ang tawag. Kasi sa amin, kada harvest yan, makahatid kami ng mga sawit doon sa mga dato. Kasi parang tanda yung commitment ni Mama Luz sa Katabunaway na yung magmahalan ganin sila. Pero yung inutosan yung mga kamag-anak kami sa bundok, yun nga, hanggang pag-uwi nila, may mga dala na silang mga bigas. So hanggang daan na lang sila, namatay sila. Kaya yun nga, masakar sila. Ngayon, may galing naman doon sa coastal area na ang nakapatay mga sundalo. Nakapatay. Pero sa tingin namin, sa umpisa malayo kasi hindi man alam ng mga sundalo magpunta doon. Kasi kung may mga sundalo man, sa amin din magdaan yun kasi siyempre halos lahat, sobra 28 yata yung BSDU ni Tatay at that time. So, yun nga, nung may commendation award pa yung Tatay ko na best barrio kapitan na nag-fight sa rebellion dito sa Dinaig. Dinaig pa at that time. Dinaig pa noon Yes po. Ang UP. Dinaig pa, hindi pa siya Maguindanao. Dinaig pa yan siya. Tapos itong South UP, wala pang South UP yan.
Wala ding West DBS, isa lang yan siya. Isa lang. Pero nung wala pang gulo, anong buhay ng Teduray? Maganda po, sir. Ano, example? Yung talian mo yung mga hayop mo sa kahit saan mo talian yan, hindi mawala. Tapos yung maglabas ka dito sa poblasyon, wala kang kinatakutan. Oh, free. Free yung ano ba? Kasi siyempre, wala man mga kalsada papunta dyan sa lugar namin noon. Kung ano pa, maluwag yung yung kilos mo. Pero ang nagpagulo lang talaga sa amin, si Toothpick lang talaga ang nagpagulo sa amin. Na Teduray tsaka Muslim. Sige nga, ikwento mo nga yung naging mundo ni Toothpick. Yun nga, nung dumating dyan sa amin, ang orientasyon niya na magsama kayo sa akin kasi labanan natin ang mga muro kasi sila ang dahilan na magkaroon kayo ng yung hindi matahimik ang lugar ninyo. Pero sa totoo lang, wala man kaming pagitan sa mga muro. Kasi maganda yung yung relasyon namin sa kanila. Maganda ang relasyon namin. Yung nga, kada harvest baba kami hatid ng sawit. So maganda nung dumating na si Toothpick, aduna, basta kahit hayop ng Teduray makita ng mga muro sa coastal area, patay nila yan. So siyempre, sa bundok din, kung may mag-akyat sa kanila na ganun din ang parang bawi-bawi na lang ang mangyari ba? Bawi-bawi. Wala, kahit sino, kami kasi yung si Dato Jimmy Sinsuat, yung asawa niya, first cousin ko, kahit kami, hindi kami makalabas niyan sa sarsa. Na siyempre, makabalay sila doon sa tatay ko tsaka sila. Hindi kami makalabas doon. Dahil nga doon kay Toothpick. Kay Toothpick. Na talagang anti-Moro talaga siya. Anti-Moro talaga siya. Hindi siya anti-Teduray, anti-Moro. Kasi lahat ng tao niya Teduray. Lahat ng tao niya Lahat ng tao niya. Ang Christian lang natandaan ko doon na tao niya, yung kapatid niya. Pati yung sabi na yung babae. Pero hindi ko gano'n namukhaan yung si Commander Inday. Ang namukhaan ko lang yung si Inting, yung kapatid niya. Kasi diyan din namatay sa inilibing sa amin. Carbin ang nakatama doon sa niya, sa breast niya nakatama. Pero diyan nagsimula yung mga anting-anting din na legend ni na Toothpick. Yes po. Diyan nagsimula. Na anong naririnig mo nun? Totoo ba yung mga kwan niya? Kasi legend, diyan din siya naging legend. Sa akin po hindi kasi ginitestingan man ni Tatay yun, wala, tamaan man din yung butilya niya. Pero ang pinaka-legit dun yun sabi nila si Commander Labuyo, yung pretan niya. Yun ang Kasi binaril niya ng M2 carbine. Kasi nung pagkamatay ng kapatid niya, parang yun ang ng galit niya doon kay Labuyo. So binaril niya habang nag-dismantle siya ng garan. So hindi pumutok yung yung M2. So sabi ni Labuyo, sige lang, sabi niya linisin ko pa itong ko. Pagtapos niya, sabi niya, Buk po nang tawag nila diyan sa amin, si Toothpick. Dito tayo magdrawan sabi niya, sa playground. Nag-surrender si Toothpick. Sabi niya, malakas man ang agimat mo. So nung kasi diyan din kinuha ni Gerald Abad, kasama niya si Kylo, si Dorwelo. Diyan sa Bantak din kinuha, sir. Naglapag na diyan yung helicopter, yung basta yung kulay ng helicopter, white and red. So kinuha diyan si Toothpick sa Bantak. 1970 na yun. Tapos naglapag pa sila sa South Upi, sa Timanan, din direct na sa PC, sa Semcom. So yun ang pag-surrender niya. So yun, nagwatak-watak na yung mga tao niya. Si Labuyo, yung right hand niya, nagtakbo naman sa mga black shirt. Siya doon. Nagtakbo siya sa mga black shirt. Kasi siyempre, may mga tao siya. So pinag-usapan naman sa mga black shirt, kung talagang totoo na magsama ka sa amin, pasukin mo ang basak. Kasi may detachment man diyan sa basak noon. So pinasok niya. Nagsakay lang ng kabayo. Pinasok niya. So napasok nila yun hanggat sa na-recover nila ang mga baril. So nag-drive din siya ng yung Kennedy kasi driver man ni ate yun si Labuyo. So 1974 nag-surrender din siya kay Marcos. Si Labuyo. Nag-surrender siya. Yun pala yung mundo ng mga Teduray, yung mga panahon na yun. Yes po. Sa totoo lang sir, kasi ako inaabutan ko yan, parang kung bigyan ako ng 1 milyon, balikan ng ganong sistema, parang ayaw ko talaga. Hindi ka makatrabaho, hindi ka rin makakain ng maayos. Tapos, marinig mo ang sundalo, matakot ka, mas lalo na kung marinig mo ang black shirt. Pangalan pa lang, Ranawan, sabi lang, mga Muslim, mag-akyat sila. Grabe nang makwitan.
Kahit nagakulo yung gisaing mo, iwanan mo yan. Dahil talagang kwan din. Magpatay talaga sila, sir. Magpatay talaga sila. Kahit gani yung mga hayop gani, yung mga baboy, mga aso maabutan nila, patay nila yan. Oo. Yan ang ano nila. Na ikaw pa kaya tao na hindi napatayan. Kasi yun nga, tagam na kami kay, yun nga, mag-anak namin. 13. Yung edad na mga 12 years old, yung ari ng lalaki pati ari ng babae, gilugit na, ano ba? Tapos gipasok doon sa akwan, yung sa ari ng babae, yung ari ng lalaki, ilagay doon sa dahon ng ano, yung wild banana, doon gilagay. Kasi may naka-reinforce din yung mga tao nito at that time. Naka-reinforce din sila agad. Pero wala, patay na sila lahat, 13. So, siyempre, sino ang tao hindi mapipobia ng gano'n na kwan? Pero nakatulong na talaga sa amin yung second IV. Yun nga, second IV. Paano man nakatulong yun? Nag-issue siya ng baril ng garansar ng 28 doon sa amin. So, sabi ni Colonel Nabua, kung sakaling sabi niya na pasukin kayo ng mga black shirt, sabi niya doon kay tatay, sabi niya, anytime kami na magtulong sa inyo, pero pasensya lang kay mag-abot kami dyan. Sabi niya, baka may mabaho na kayo. Kaya nga, una namin ang mga baril. Hanggat sa hindi kami dumating, makalaban kayo. Yun ang sabi ni Colonel Nabua. So, noong 1979, so yun, medyo na peaceful na rin kasi yung nagkaroon na ng negotiation yung black shirt pati sila na yung nangyari na hindi na yung dugtungan. So, giturnover naman ni tatay yung 28 na garan. Kaya gano'n. So talagang yung tatay mo talaga, pag natatapos yung giyera, tina-turnover din. Yes po, turnover. Sabi pa ni Colonel Nabua, sabi niya, Barrio Kapitan, huwag mo pa sabi niya ibalik ito kasi hindi ka pa nakasiguro doon sa panahon kung peaceful na ba o hindi. Sabi ni tatay, ibalik ko na sabi niya, Colonel, kasi hindi makatrabaho yung mga tao ko. Buti kung may sweldo sila, sabi niya, kay pwede ko hindi ibalik. So, gibalik niya. So, yung isang garan, sabi niya, Barrio Kapitan, ipadala ko sa itong isang garan, sabi niya. So, yung garan na ipadala niya doon, tapos nung yung naghahawak na pag nakainom, paputok, i-turn over naman kay Atsas, yung commander ng CHDF noon. Sabi niya, para wala ng dahilan ng mga tawan ko dito na kasi siyempre, registered yun, kahit saan mo dalahin yun, di ba niyo ginapakialaman ng mga sundalo. So, yun yung mga history dyan, sirs. Pero sa totoo lang talaga, yung pagplano talaga sa Nuro, galing talaga, dyan sila lang nag-meeting sa Bantak. Pero gaano kalaki talaga yung giyera na yun, yung Nuro Upi na giyera? Kasi yung nagpasok, sir, mahigit 100 yung nagpasok. Kunti lang, mahigit 100 yung nagpasok. O yung nga, tapos yung sabi na medyo matagalan din yun. O, yung yung mga Air Force, yung ng Special Forces, yun ang nakalaban nila. Tapos yung, kasi kapatid ko dito nag-aral din, dalawa sila, dito sila nakadaan sa may Darugao. Nagsibat papunta doon sa amin. Tapos yung, marami talaga sila mga yung nakulimbat na mga gamit dito sa yung maraming gamit na nakita namin yun, yung kay Sioson, kay Dulay, pati yung yung Peñalosa, Kalod, yun. Kasi may mga tatak man yung mga dala nila. Akwan. Ngayon, peaceful na. Yes po. Kaya yung naisipan namin na magpalabas na ng mga saka umasa na talaga kami sa military, sir. Kasi, siyempre, connection na rin tayo sa military. Kasi ako naging strike rin ako sa 6th Division 3 years. Yun na, yung akala ko mapasok ako doon sa meritorious. Pero nung yun nga, with due respect ko sa AFP na utusan kami nung NCIC namin na mag-ambusin sa kapwa na naka-informe, yun, nagsibat ako. Pinatawag ako si Colonel and Captain Rosario, yung nakapalit kay Major Binaflor. Sabi ko, ayaw ko na, sir. Ayaw ko na. Sabi niya, anong dahil? Sabi niya, ka? Basta. Pero hindi ko lang binanggit yun kasi siyempre, ayaw ko din na ma-discharge si Opsanga. Gaano kalayo yung barangay nyo rito? Galing sa highway, sir, almost mga 8 to 9 kilometers. Yeah. Galing sa Magno. Magno? Oo, sa Magno. Kasi may adjustment dati dyan noon, yung 13th IB, pati yung mga Marines. Yun nga, kung may mga problema sa loob, kasi
palagi kami makontakan ni Colonel Pardo yata yung batalyon commander ng 30th IB noon. Kuan. Kasi yun din ang, kasi wala pa man itong MI. Yun din ang palagi ginagawa sa MNLF. Oh, sabi, pag may mga kuan yan, may mga matanggap sila ng mga information, tawag sa akin, sabi niya, Timoy, sabi niya, may attempt ang mga MNLF na pasukin ng kampo, itong yan dyan sa, sa Magno. Sana pwede mag-assist kayo. So yun, assist kami sa area. Ganon din yung loyal time ng Tiduray din pala. Yes po, oo. Ang galing naman. ICOM lang yung namin yung gamit namin. Actually, sa second IB, sir, kung talagang may manaiwan pa sa kanila ngayon, alam talaga nila kung ano yung record ng Mantak sa in terms of sa military. Siyempre, ayaw talaga ang tatay ko ng gulo. Pero kung guluhin siya, talagang hindi rin siya hindi rin siya mag-atas pag guluhin. Oh. So sabihin pa niya si Colonel, sabi niya, kahit kayo sundalo, sabi niya, Colonel, kung lupuhin niyo kami, guluhin niyo kami, baka mapilitan din kami maglaban kahit dito silang mga baril namin. Yun ang sabi niya. Ang sabi ni Colonel, hindi kami naparito para maggulo sa inyo. Oh, di naman din kayo gumagawa ng gulo. So sabi ni Colonel, so anong dahilan para guluhin namin kayo? Naparito kami para protektahan kayo. Yun ang sabi niya. Tapos ginit-bit yung ulo, sir, galing dyan sa kasi ang headquarters ng Second IB noon, yung bodega ni Benching, diyan man kasi yung headquarters noon, pati yung kay ate. Kikita mo yung mga tama ng mga bala kasi yan ang headquarters ng Second IB. So gibit-bit yung ulo hanggang dyan sa may munisipyo, yung dating munisipyo. So yun ang paabot doon sa Camp Crame. Kasi nag-custody man sila tuputi doon. O ito ang ebidensya ng mga tao ko na nagkabakbakan sa mga black shirt. Tapos sabi niya, si Dato Puti ang nagpapasok sa Nuro. Yun ang one. So nakalabas si Dato Puti. Kaya yung ganito, kinuano ko ng story ni Dato Israel. Sabi niya, marami ka pang alam, sabi niya sa akin. Delikado yung istorya mo. Ako magawa, sabi ko, Dato, ito man ang totoo. Kasi parang ayaw niya na madawit yung yung lolo niya, pati yung daddy niya. Ganun ang kwan. Ang galing. Galing na yung kwento. Pero basta dalawa sila nagkakuan doon sa yung si Pelayo Platon. Yun. Ilaga naman ang kuan niya. Kasi magpunta diyan sa amin, ang haba ng buhok niya hanggang puwit. Pero kung makita mo lang dito sa munisipyo, normal lang ang niya. Lahat sila mga mahaba ang buhok. Baril nila, karamihan Barat saka Thompson. Karamihan ng mga baril nila. So yun, nagkaroon na ng kandak ng ambos, parang sila na kung foreign guest na kayo, dito kami mag-blocking. Sobrang sila 30 na mga ilaga. Kasi maganda rin yung nila. Vice Mayor man yan si Pelayo Platon. Nasabi nila, kuha natin ang mga muro na i-neutralize na mga muro. So siyempre yung tatay, nayaw din niya na kung saan pa iskato yung tao niya kasi baru kapitan at that time. So sumunod siya kung ano yung order galing sa baba. Pero naging maganda na rin, sir, kasi yun nga, nung nang-intervene ang military, kasi sa una talaga, yung Second IB talaga, doon, parang rin kami sa kanila, yun nga, kung may truck lang siguro makapasok doon, makita din namin yung tulong nila, kasi magtawag sila kay tatay, magpatid ng nagkunin ang bigas dito, kasi hindi pa man din nakarecover ang mga tao, kay wala pa man trabaho sa farm, sir, kay siyempre, backwit pa ang tao, may grabe kahirap. Ako lang, yung narasak, parang isang bisis lang kami magkain isang araw. Tapos minsan yan, tanghali, lugaw lang ang kainin mo. O di kaya, yung hapon, lugaw lang. Saka kung naalala kong ganun, sir, kahit bigyan pa ako ng balikan mo ang ganung sistema, ayaw ko na talaga. Ayaw mo na. Maraming salamat. Opo, thank you po.